Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. New property na naman po tayo mga kabisland. So ito pong property natin is 4.3 hectares. So ito po ay bali tuhog po siya ng kalsada. So bali ito po yung kalsada niya mga kabisland, and yung property ay dito po magi-start. Ano po? Pag ganun po siya. So bali ano po siya, nasa gitna po yung nadaanan po yung ano natin, yung property natin, itong kalsada na to. Ano po. So mula po dito sa property, pag halimbawa papunta ng highway, bali ang drive lang po natin dito ay mga 20 to 30 minutes drive. Ano po. So bali dito lang po sa property na to, yung medyo lupa, hindi naman siya ganoon kalupa, may mga tambak na po siya. Ano po. So siguro mga 80% po yung cemented, then 20% yung ganito po siya, so hindi naman siya maputi, kaya okay lang naman po. Pasok naman po yung mga bios, even yung mga mababang sasakyan, pasok po dito sa property. So kasama po itong mga kabisland, property na po yan. So ito naman po ay flat land. Yan, kung makita po ninyo, flat land po siya. Then ang kagandahan po doon, so yan, meron na rin po siyang linya ng kuryente. Ito po siya. And sa signal po, meron din pong signal dito mga kabisland. May yung smart po ang medyo mahina, pero yung globe saka yung dito SIM is meron. So ilan lang din naman po ang mga nyug dito mga kabisland, makita po ninyo. Ilan lang po siya, so hindi siya yung ganun ka siksik sa nyug. Yan. So dito sa part na kabila po, medyo matataas-taas na po yung mga nyug dito. Pero namumunga pa rin naman po. Makita lang po ninyo, namumunga pa din po yan. So kung halimbawa interested po kayo dito, so pwede naman po ninyong magtanim na lang kayo ng mga panibagong nyug. Ano po. So kagandahan lang kasi dito sa property mga kabislan, marami po siyang mga fruit bearing trees. At tulad nito may mangga. Tapos doon po ito mga ano po ito, mga dalanghita. Ano po. Yan po. Mga dalanghita po yan. So ang dami po nito. So taniman po talaga ito ng dalanghita ng may-ari. Yan po siya. Ang dami niya. So doon po sa kabila, may mga dalanghita din doon, may mga chiko. Yan, may mga mangga, santol. Yan, ito po siya, ang lalaki po nito. So siguro po dito sa nilalakada natin ay almost nasa may 10 yung dalanghita po diyan, Tapos mayroon po siyang malaking puno ng mangga dito. Yan po, mga dalanghita pa po yan lahat yan. So from Manila mga kabislan, kung pupuntahan nyo itong property natin, ito, magdadrive lang po kayo ng mga 7 hours. Po. So nandito na kayo sa property. So ang mangyayari po niyan, magkikita po tayo sa Tagkawayan McDonald's. Po. Doon po yung magiging meeting place natin. Tapos from McDonald's yun, drive lang po tayo ng mga 25 to 30 minutes. Nandito na po tayo sa property. Yan po yung mga kabislan. Ang dami po yung mga dalanghita dito. So may iba po dito mga hardwoods. Po. So hindi po siya ganun kasiksik sa nyog. Po. Yan. So meron po siyang mga fruit bearing trees na kasama. Yan naman po yung mga kagandahan doon. Tapos ito po mga kabislan, pantay naman po siya. Po. So medyo masukal lang nga po ngayon. Yan. Pero maganda po ito mga kabislan pag nalinisan. Po. Makikita nyo talaga yung pinaka-structure ng lupa. Saka ang maganda po dito, yung lupa nito medyo mataba pa. Po. Yan, kahit ito nga po ay medyo matagal na daw po itong itanim, pero pag bumunga is marami pa din. So, makikita naman po ninyo siya ng lupa. Ang ganda pa ng dito. So, yan po, mga po yan, mga rambutan. Po, ito po mga part na to. Yan mga yan, rambutan po yan mga kabisland. So meron pa po doon sa dulo doon, po, mga din, mga dalanghita po. So ito po mga kabisland ay tax declaration. Po, wala po siyang titulo. Yan, kaya mura po siyang ibinebenta.
So kung kayo po hindi po kayo masyadong masilan sa papel, ano po, okay lang sa inyo yung mga tax declaration, yan, sa pwede po ninyong i-consider. So meron po siyang mga bungang ganito. Ang tawag po nito mga kabisland ay sa amin ay cerealis. Yan, hindi ko lang po alam kung anong tawag po sa inyo. Ito po ay masarap na bunga, ano po, yan. Kinakain po yan. So matamis, ano po, na medyo may pagka-asim. So puntahan po natin mga kabisland yung kabilang kalsada. So ulitin ko po mga kabisland, ito po ay tax declaration. Ano po? So ganito po siya. So kung gusto po ninyo magbahay dito po sa area na to, maganda. Yan, ano po? Maganda, malinis-linis po siya, tapos malapit po sa ano ng kuryente. So bali ito po yung may bahay po dito, ano po, may kapitbahay na po kayo dyan, so di na kayo mahihirapan. Yan, ito tulad po nito may chiko. So ang dami po nito may mga rambutan, yung mga fruit bearing trees po yun. Ito po mga kapantayan na po ito mga kabisland. Halos ito po ay mga nasa 90% yung kapantayan niya, ano po. Tapos ito yung lugar na medyo malinis-linis, yung medyo wala po siyang masyadong sukal. So yung mga damo niya is hindi naman siya ganoon kataas. Yan po mga ano po ito, rambutan. Ito, ang dami po dito, mga rambutan din po yan. So linya-linya po siya ng rambutan, ano. Tapos yung nyog, yan, madami-dami rin po siyang mga nyog, tanim. Ito po siya, ano, mga rambutan po ito mga kabisland. Tapos may mga puno po ng santol. Yun, puno po ng santol, tapos puno po ng mangga. Tapos ito po mga rambutan na naman po ito. Yan. So kung gusto lang po ninyo mga kabisland ay farm lot lang, ano, na productive, tapos pwede nyo paglipatan ng bahay, paggawa ng bahay, ano po, bakasyonan. So yan, pwede po ninyong makonsider itong property natin, ano po, yan. Kasi doon sabi ko, ito po ay wala po pong titulo, so tax declaration pa lang po yung hawak ng may-ari. So yan po siya, mga bungang kahoy, mga chiko, ano po, may chisa, may rambutan. Sobrang ganda po nitong property. Yan. And kahit po dito sa tabing kalsada na to, marami po siyang tanim, ano po. Yan, tulad yan, mga dalanghita po, yung mga ano na yan, mga tanim na yan. Yan, ito po, mga dalanghita pa po ito. So yun, meron po itong mga langka, ano po. Pasukin po natin to. So kung gusto niyo pong makita itong property mga kabisland, schedule lang po kayo ng tripping, ano po. Message lang po kayo sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, ating Viber, WhatsApp, sa ating cellphone number, lalagay rin po natin dito sa screen, and yan sa aking Facebook account. Ito po, ano, malaking mga puno po rin po ito ng rambutan. Kasi ito puro mga dalanghita na po ito. Tapos may yan, rambutan ulit. Tapos yan, langka, rambutan. Ang ganda po nito mga kabisland, taniman po ng dalanghita. Yan po siya, makita po ninyo, ang ganda. So medyo maedad lang po itong mga dalanghita natin dito. Ayan po siya, may mga platan din po dun sa area na yon. Yan, ito po ano. Tapos may mga bahay din po dun sa dulo. Siguro po ito mga kabisland, estimated po nito pagdating po sa nyog, nasa more or less 150 na puno.
Ano po, then the rest po siya is yung ano na po siya, mga fruit bearing trees. Ano po, yan. So sa dalang hita po, total po nito siguro estimated ko po nito mga more or less 30 na puno. Kasi ang dami po niya halos yan dikit-dikit din po siya. So medyo nagkadikit-dikit na po yung mga dahon, saka po yung sanga, kaya hindi na yung iba na maliit, hindi na siya nakalaki. Yan, tulad po nito. Pero pag na-sprayan po yun ng foliar, mabunga po ulit yan. Saka malinisan din po yung sa may ugat. Yan, so medyo umuulan na. Yan po kahit po dito sa kabila na ito mga kabesland, yan. Mga ano na po siya mga fruit bearing trees na rin po talaga makikita nyo dito. So dito sa area na to, pwede rin po kayo dito magbahay. Maganda din po ang area. Ito po yung linya ng kuryente. So pagdating po sa tubig mga kabisland, pwede naman na po kayong gumawa po ng deep well. Kasi yan naman po ang maging source of water talaga dito sa Quezon Province. Then pagdating naman sa inumin, yun, madami naman pong bilihan sa labas. Yan po siya. Ito, malaki pong rambutan din to. Yan, so may mga santol. So halo-halo na po talaga mga kabisland. Yan, so ang ganda po dito. Ang kumakita po. So meron lang po ditong kalabaw. Ha? Ay di, nagbibideo kami. Yan. So kumuha sila ng uulingin. So yung iba ditong mga kabisland, ibang mga punong kahoy dito na hindi naman namumunga pero panggatong, yan, pwede naman po ninyong ipauling din yan. Isa rin sa pagkakakitaan po dito sa property. Yan na, ito po yung nila. Ito po, maganda rin po dito magtayo ng bahay. Maliwalas, po. So sobrang dami lang talaga ng mga fruit bearing trees. Kaya medyo madilim po yung area, Yan, makita po ninyo. Po siya. So ulitin ko po mga kabisland, from Metro Manila at mag-drive lang po kayo ng mga 7 hours papunta dito sa property. Then kung galing highway, bali sa labas po kasi sa may highway po kasi bago lumiko sa property sa Barangay Road papunta dito sa property. So meron po doon McDonald's. So doon po tayo magmi-meet up. Kung gusto niyo pong makita itong property. Then from McDonald's papunta dito sa property, drive lang po tayo mga 25 to 30 minutes. Yan. So pasok po ang sasakyan, even bios yan. So yung mga ibang informations po, kung meron man po akong di nasabi, yan, makikita naman po ninyo dito yan sa pag-tripping yan. So ang ganda nito mga kabisland, makita naman po ninyo. Sa nyug po grabe rin mamunga din yung mga nyug. So hanggang dito na lang tayo mga kabisland. God bless po sa lahat at ingat po palagi.